Dear Dr. Love, Merry Christmas po sa inyo at sa lahat ng Dr. Love staff. Ako po si Mo ng Tondo, 34 years old, single. Kaya naman, napapabilang po ako sa SMP o samahan ng malalamig ang Pasko. Gayun pa man, Dr. Love, masasabi ko pong masaya rin namang maging single. Nagagawa ko mga gusto ko, nakakapag-ipon para sa sarili at nakakapaggala kahit kailan ko gusto. Isa nga po pala akong jeepney driver, pero kahit po driver lang ako, masipag naman po ako. Siguro dahil nga wala pa akong pamilya, kaya magdamag ako kung maghanap buhay sa kalsada, kaya rin po nakakakain ng maayos. Kaya nga lamang po, Dr. Love, mukhang nagbabago na ang pananaw ko. Sa tuwing kinakantyawan ako noon ng mga barkada ko, ng mga jeepney driver din, dahil single pa rin po ako, wala po akong pakialam at natatawa lamang po ako. Sa isip-isip ko lamang po, bakit ko gugustuhin na magkaroon ng pamilya? Kung nakikita ko kung gaano sila nahihirapan at kaproblemado dahil meron silang pamilya. Pero heto na nga po, may isang karinderya na madalas ko pong kinakainan. Mayroon po doong isang tindera na talaga namang grabe ang ugali, napakasungit. Parang galit sa mundo. Kung hindi nga lamang po masarap ang kanyang mga luto, hindi na sana ako magtsatsagang kumain doon. Pero alam mo, Dr. Love, nitong nakaraang 2 buwan, medyo nagiging close ako sa kanya. May pagkakataon nga na sa akin na siya sumasakay kapag namamalengke na. Ganon din po kapag uuwi na hanggang sa parang kasama na siya sa aking routine. Bago ko magsimula bumiyahe, kailangang maihatid ko muna siya sa palengke. Tapos, bago naman po ako umuwi, kailangang masiguro kong naihatid ko na siya. Paano naman kasi, Dr. Love? Ang pauwi sa kanila ay pagkadilim-dilim. Ni walang mga postes sa daan. Kaya tuloy, takaw disgrasya, at saka mga masasama ang loob ng mga tao doon na naghahanap ng mabibiktima. Nung makilala ko na siya ng mas mabuti, nalaman kong sobrang mapagmahal. Mapagmahal niya at maalaga pa. Wala rin po siyang pamilya, Dr. Love, pero hindi gaya ko na dahil lang sa ayoko at natutuwa pa sa buhay single, siya naman ay dahil busy po siya araw-araw sa karinderya at sa pag-aalaga ng nanay niya. Grabe, Dr. Love, ang galing niya po. Napaka-responsable. Yung paghanga ko, Dr. Love, para bang habang tumatagal, iba na. Grabe na akong mag-alala sa kanya. Gusto ko po, nakakatulong na rin ako sa kanya sa pagkarinderya. At dahil nga po alam kong buhos ang pag-aalaga niya sa nanay niya, para bang gusto kong tingnan siya lagi kasi baka napapabayaan naman niya sarili niya. Sa kabila ng pagiging masungit at mukha niyang hindi marunong umiti, pagod lang pala talaga siya. Pagod lang pala talaga siya lagi. At saka mapagmahal at maalaga naman. Dr. Love, tingin niyo po ba ay may nararamdaman ako sa kanya? Hindi ko pa rin po kasi alam kung ang mga nararamdaman ko ay sintomas na nai-inlove ako. Tapos, mas malinaw nitong buwan ang lahat sa akin. Para bang bigla na akong nangangarap magkaroon ng pamilya. Tapos, Dr. Love, para bang gaya niya na rin ang pinapangarap ko na maging ina ng aking magiging mga anak. Napakaswerte ko at ng magiging anak ko siguro kung katulad niya ang magiging ilaw ng tahanan. Kaya naman, Dr. Love,
Sinunod ko na ang nararamdaman ko. Nagsabi po ako sa kanya. Isang beses habang hinahatid ko siya sa kanila. Kaya nga lang, Dr. Love, ang sagot niya sa akin, wala raw po siyang time. Inamin niya naman po na gusto niya rin ako dahil sa akin niya lamang daw naramdaman na may tao palang merong pakialam sa kanya bukod sa nanay niya. Pero Dr. Love, sabi niya kung sakali man daw nabigyan ng pagkakataon na magkaroon kami ng relasyon, natatakot daw po siya na baka iwan ko lang siya kasi nga po napako na siya sa pag-alaga ng ina at buong buhay niya umiikot na sa karinderya. Dr. Love, hindi ko po alam kung tinanggihan niya ako doon sa sinabi niya. Hindi na po kasi ako nakasagot noon. Nasaktan po agad kasi ako. Ngayon, napapaisip ako kung mali po ba ang aking pagkaintindi. Simula po kasi nang nag-usap kami noon, biglang hindi na po ako nagparamdam. Hindi ko na po siya inihatid at sinusundo. Hindi na rin po ako kumakain sa karinderya niya. Dr. Love, ano po ba ang dapat kong gawin? Sobrang lungkot ko, ilang araw na po pala kung gusto niya lang marinig mula sa akin na ayos lang kahit ganoon ang buhay niya, or baka gusto niya lang malaman na tanggap ko ang ganitong buhay. Tapos ako, tumahimik lang at biglang hindi na nagparamdam. Dr. Love, tulungan niyo po ako. Ayoko pong tuluyan siyang mawala. Ano po ba ang dapat kong gawin? Puntahan ko po ba siya? Suyuin? Ligawan? Hindi ko na po kasi nakikita ang sarili kong bubuo ng pamilya kasama ang ibang babae. Gumagalang, Mo.